Hello mga ka-farming, magandang hapon. Andito tayo ngayon sa kabilang side ng aming munting farm. So kanina nagtanim kami ng mga sili, yung siling green or siling pangsigang, pero hindi ako nakapag-vlog dahil umulan nga. So kahit umuulan, tuloy-tuloy yung trabaho para matapos. Kasi bukas may pasok na, busy na naman ako maghatid sundo ng mga estudyante. So kahapon pala naglinis dito si Papa, oh. Ayan, lumuwag na. Kasi napuno na dito ng mga damo. Damo-damo, ayan, yung talbos ng kamote ay natakpan na. So, andito yung grapes. 3 puno yung grapes, ayan. So, nalinisan na. And meron pang natirang upo. Gumapang na rin dyan sa bayabas. So, dito ako sa... Ipakita ko sa inyo yung tinanim namin kanina. Kaninang tanghali. Kahit na ulan, sinamantala na dahil sayang din ang panahon. So, ito yung saging na lakatan, saging na senyorita. Ayan, tinapas na yung iba kasi ang kapal na. Nagtira na lang ng konti. Pero isi-separate pa rin yan. Paghihiwal-hiwalayin pa rin yan. Para dumami. And para mabago din yung ano niya. Yung puno niya kasi pangit na. So, andito. Ito yung dating kulungan ng kambing. Ngayon ay wala na yung kambing. Nabenta na. Binenta ko yung mga kambing kasi nga yun ang ginastos ko para magpabako doon sa gagawin naming resort. So ayan. Dito tayo. Hindi pa natatanggal yung pangbakod. Aalisin din to kasi uurong pa rin kami dito magtanim. 3 tray yung binili ni Papang seedlings. Ayan, hindi kami nagpapatubo kasi ang hirap buhayin. So mas magandang bumili ng seedlings. So ang bilihan namin ng seedlings ay sa Goa, sa Padillo Nursery Farm. So ito siya, oh. 3 tray, ayan, 2 tray na yung naubos namin kanina. Ito may natitira pa para bukas naman kasi hindi pa dito nalilinis sa side na ito at doon sa kabilang gilid hindi pa. Yung 2 tray, ito yung nataniman. So, ayan, kita nyo naman. Bagong-bago pa. Ang nataniman ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 lines ang nataniman. So, dun sa gilid na yan ay lilinisan pa. Grass cutter ang ginagamit ni Papa din, sinusunog para maging fertilizer na din. Then, yung iba, yung dito sa taniman na lininis, andito na, oh, nakatambak. And magiging complete fertilizer yan. So ayun yung kulungan ng mga baboy. Dito tayo sa kabilang side ng farm. Ayan yung kubo. Nandyan ang mga pato at manok. Ito yung dating kulungan ng kambing. Ayan yung kubo nila. And doon sa kabila, lililipat din yun. Ngayon ang tanim doon ay lahat sitaw. Yung pang ilang batch ko ba yun na sitaw? 1, 2, 3, pang-4 na batch ng sitaw doon sa kabila. Kaya siguradong matataba yan dahil dati itong pinagtaniman ng pinaglagyan ng kambing. Ano to? May tumubo dito. Patulay yata. Merong tumubo. So ayan yung itsura niya, oh. Ganito yung pagtatanim. Ayan, hindi na kami nagdilig dahil uulan mamayang gabi, oh. Makita nyo, umaambon na nga. So, umaambon na. Hindi na kailangan magdilig. Taas na ng mga nyug. So, ayan. Kusa na yung didiligan ng ulan mamaya. And ayan, papatanggal ko na yung bakod. Ipaparolyo ko muna kasi marami pang seeds. Marami pa yung seedlings. Pag sumobra dito, aatras ng konti hanggang dyan sa may kahoy na yan. Atras ng konti para lahat ay maitanim. So, ganun yung ano natin dito sa pagtatanim. Ito yung kinabubuhay namin, mga ka-farming, ang pagtatanim ng mga gulay. So, ang pinaka-main na crop talaga namin, crops, pinaka-main tanim namin ay sitaw. Kasi yung sitaw, tumaas man yung presyo or bumagsak, hindi pa rin lugi. Dahil maganda siya magbunga. Every other day ang harvest.
Then, pag mataas talaga ang presyo, dinadala namin sa palengke. Ayan. Then, pag yung bumagsak yung presyo, hanggang 30 pesos, okay pa yan. Dadalhin pa yan sa palengke. At least hindi na magpapagod. Pero pag bumaba pa dyan, kami na ang maglalako. So, tinatali ko na lang yan ng 20-20 bawat tali. Kasi dito sa barangay, nasanay ng 20 ang tali ng sitaw. Half kilo yun. So, lumalabas na 40 lang ang kilo. Kasi probinsya nga naman, nasanay na ganyan. Pero sa Manila, super mahal ng mga gulay. And yung sitaw, nung nakaraang buwan, umabot siya ng 100 per kilo ang kuha sa bagsakan. Pero hindi na namin naabot. Nung unang harvest namin, naabot ko ay 50 pesos na lang. So, ganun kabilis bumaba yung presyo. Then, next naman na deliver, naging 40. Then, last kahapon, 35 na lang. So, bukas, mag-harvest. Bukas ng umaga, mag-harvest. And, i-chat ko. Ay, ano ba? Inano ng manok, oh. I-chat ko muna yung isa ko namang dinadalhan ng sitaw. Kung mas mataas sa kanya ko dadalhin sa Goa. So, ganun lang yung buhay sa pagtatanim ng sa pagtatanim ng mga gulay. Kailangan marunong ka rin maglako. Kasi pag binabarat na sa palengke or sa bagsakan, kailangan marunong ka maglako at ikaw na lang ang magbebenta. Ganun. And dapat, willing ka talaga na magtanim. Mainitan, abutan ng ulan, madumihan yung mga paa, maputikan yung mga paa kasi ganun talaga, ganun sa farming. Hindi pwedeng mag-inarte. Lalo kung ito yung source ng kinabubuhay. So ako, pag nagtatanim, makita nyo naka-gloves kasi nga naman, nagva-vlog tayo. Syempre, putik yan, madudumihan yung kamay and hahawak sa cellphone dahil nagba-vlog nga. So sayang kanina hindi kami nakapag-video kasi umulan, lumakas yung ulan. So hindi na ako hindi na ako nagpa-video sa aking anak kasi nga galing siya sa sakit. Hindi pa nga siya masyadong magaling. Buti na lang sunod-sunod yung holiday kaya nakapagpahinga sila. So ayan ang update ko today dito sa aming munting farm. Ito yung pinakabagong tanim, siling green or siling pangsigang. Ayan. See you again next time sa mga susunod ko pang update. Bye-bye. Thank you sa panunood.